Sa ibang balita, nanawagan ng ilang senador at mga empleyado sa pamahalaan na tutukan ang iba pang Pilipino na nasa death row sa ibang bansa. Ayon sa kanila, inosente man o hindi, dapat natulungan sila ng pamahalaan. Ito ang balita ni Mirasol Abogadil. Hindi na bagong istorya ang kaso ni Mary Jane Veloso na sinasabing biktima ng illegal recruiter. Si Veloso ay inaresto at nahatulan ng kamatayan sa Indonesia matapos mahulihan ng 2.6 kg na heroin sa Yogyakarta Airport noong 2010. Ayon kay Senator Cynthia Villar na nagsusulong ng panukalang batas na magkaroon ng Department of OFWs, dapat magsilbing daan ito upang tutukan ng pamahalaan ang iba pang Pilipino na nahaharap sa death penalty sa ibang bansa. Aniya, inosente man o hindi ay nararapat na tulungan ng mga ito ng gobyerno. Dagdag pa ng senador, tinaasan na ang pondo ng DFA para sa Legal Assistance Fund sa budget deliberation noong nakalipas na taon upang mas maipagtanggol ang mga kaso na dinidinig sa mga foreign court. Mula 30 million ay naging 100 million pesos na ito. Ayon naman kay Senator Nancy Binay, sana ay naiintindihan ng pamahalaan ang dahilan ng pagtaas ng budget para sa OFW legal assistance. Dahil nakababahala ang ulat ng DFA na may 77 Pilipino ang nasa death row sa iba't ibang bansa. Naniniwala naman si Senator Francis Escudero Jr. na dapat magtulong-tulong ang mga ahensya ng pamahalaan upang asistehan ang mga OFW na may mga kaso sa abroad. Dapat ding habulin ang mga illegal recruiter at mapanagot ang mga ito. Yung paghabol dun sa recruiter, dole yan. Yung bigay ng benepisyo sa pamilya niya, kung OFW siya, dole POA din yan. Pero yung pagsunod sa proseso ng pag-apila, pagbigay ng abogado, pagtiyak na yung karapatan niya ginagalang, lahat yan nasa ilalim at saklaw naman ng Department of Foreign Affairs. Samantala, iginiit naman ang sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng Demokratikong Organisasyon o Senado Union na ang kawalan ng desenteng trabaho at makataong wage system ang nag-uudyok sa mga Pilipino na magtrabaho sa ibang bansa. Ayon sa grupo, si Veloso ay isa lang collateral damage ng sitwasyon ng kahirapan sa bansa. Nilinaw naman ng Malacanang na matagal nang binibigyan ng ayuda ang mga OFW na may kaso sa ibang bansa, lalo na ang mga nasa death row. Lalo sa mga kasong death penalty, lalo kapag may kailangan ating mga nationals abroad, we always make sure that we provide assistance to them. In any form, if there's a case filed against them and they're incarcerated, we send our embassy officials to look into their welfare. If legal assistance is needed, we provide legal assistance to our compatriots. Mirasol Abogadil, UNTV News, Worldwide.